Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Patuloy kayong nakasubaybay sa ating programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Kasama po ang iyong Agaran Serbisyo Lady dito sa DWBL 1242 kHz, ang radyo ng Serbisyo Publiko. At sa ating mga followers po sa Facebook at sa YouTube channel ng Hilda Ong Agaran Serbisyo Lady, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:19 na umaga. Kautiam sa kahon saki. Hatid sa atin ng Pag-ibig Fan. Tamang serbisyo mula sa puso. Lingkod Pag-ibig. Narito ang balita na dapat ninyong malaman. PhilHealth nakipag-ugnayan sa mga HMO upang pagkisahin ang mga benepisyo, yakap palalawagin pa. Nagkikipagpulong na ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga health maintenance organization o mas kilala natin bilang HMO upang matiyak na makakatugma ang kanilang mga serbisyong pangkalusugan at maiwasan ang pag-uulit-ulit o pagdodoble ng mga benepisyo nga natatanggap ng mga miyembro. Sinabi ni May Villa, Acting Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth, na layunin ng usapan na makaroon ng mas maayos na koordinasyon sa pagitan ng pampubliko at pribadong sektor ng kalusugan upang mas mapakinabangan ng mga Pilipino ang kanilang healthcare coverage. Alinsunod sa programang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP, nag-aalok ang PhilHealth ng malawag na hanay ng mga serbisyong pang-primary care kabilang ang libreng konsultasyon, piling gamot, laboratory test, diagnostic, procedure at maging cancer screening. Dahil marami sa mga serbisyong ito ay karaniwan sa cloud din ng ilan HMO packages. Nais ng PhilHealth na magkaroon ng malinaw na paghahati at pagtutulungan upang maiwasan ang dobleng benepisyo at mas mapalawak pa ang saklaw ng serbisyong maibibigay sa mga miyembro. Ipinaliwanag din ni ABP Villa na sa halip na magkapareho ang mga benepisyo inaalok ng PhilHealth at HMO, mas makabubuti kung magtutulungan ang dalawang sistema upang mapunan ang mga kakulangan ng bawat isa. Inaasahan niya na makapaglalabas ang PhilHealth ng kaukulan na polisiya hinggil dito sa mga susunod na buwan. Ang YAKAP ay itinuturing na pangunahing programa ng PhilHealth para preventive healthcare. Nagkatuon ito sa maagang pagtukoy at pag-iwas sa masakit upang mabawasan ang pangangailangan ng pagpapagamot sa ospital at mapababa ang gastusin ng pamilya sa kalusugan. Kabilang sa mga benepisyong maaaring makuha sa ilalim ng YAKAP, ang regular na check-up, screening para sa iba't ibang sakit, mga laboratory examination at hanggang 75 uri ng libreng gamot maaaring makukuha sa pamamagitan ng reseta ng doktor. Maaari nga rin na ma-avail ng mga miyembro ang mga kinakailangan diagnostic at laboratory procedure kapag inirekomenda ng kanilang healthcare provider. Patuloy din na pinalalawag ng PhilHealth ang implementasyon ng YAKAP sa mga paaralan. Sa kasalukuyan, may hindi bababa sa 12 pampublikong paaralan sa ilalim ng Department of
Education o DepEd sa iba't ibang bahagi ng bansa na meron ng accredited yakap clinics sa loob mismo ng kanilang campus. Sa pamamagitan ng mga klinikang ito, mas madaling nakapagpapakonsulta ang mga mag-aaral at guro nang hindi na kinakailangan lumabas pa ng paaralan. Layunin nito mabigyan ng agarang serbisyong medikal ang mga learner at educator at mapanatili ang kanilang kalusugan bago pa lumala ang anumang karamdaman. Naniniwala ang PhilHealth na ang pagpapalawag na preventive healthcare services kasama ng mas malapit na pakikipagtulungan sa mga HMO ay mahalaga, hakbang upang mapalakas ang universal healthcare program ng bansa at matiyak na mas maraming Pilipino ang makakaroon ng abot-kayang komprehensibong serbisyo pangkalusugan. Alam po ninyo dito po sa balita natin na ang PhilHealth ay nakikipag-usap na sa mga HMO para hindi madoble. Katulad po ako po isang health advocate. Kapag may mga pasyente ako nakakausap, tapos sabi nila, meron daw silang HMO. Pero ang HMO naman nila, hindi kalakihan. So sabi ko sa kanila, kung magparehistro po kayo sa YAKAP, sa mga YAKAP clinics na titignan po ninyo, kung pipili po kayo ng YAKAP clinic, siguraduhin po ninyo, yung YAKAP clinics, meron po silang mga laboratory na nakasaad po sa PhilHealth na pwede po kayo yung sa mga test, kung anong klase laboratory test na pwede. At meron din silang mga gamot na may provide. Hindi lang konsultasyon lang. Yun na kasi ang gusto ng PhilHealth, after the consultation, kung may makita ang doktor o sa pag-check up po sa inyo o sa pag-i-interview sa inyo, nalaman na ay kailangan kita kunan ng laboratory o kailangan kita o pinakinggan nila yung heartbeat. Sabi ko, kailangan kita pa ECG. O kaya naman, medyo masakit ang sabi mo, parang hindi kayo okay. O minsan sasabihin ng doktor, pwede kita ipapa-urinalysis ka. Kasi kadalasan sa urinalysis o CBC, nakikita na kaagad kung meron pa kayong infeksyon o kayo may kulang sa tubig, lalo na yung sa yung mga karami. Kasi marami na po ang ating mga kidney patients natin, ibang may kidney failure, lalo na ngayong buwan of June. Diba? Ang topic po ay tungkol po sa kidney. Tapos abangan po ninyo sa Lunes, makakasama po naman natin ang taga National Children's Hospital dahil dito po magugulat po kayo na maraming mga bata din na may ganung klaseng sakit. So, balik po tayo dito sa HMO. So, kapag meron ako nakakausap na sabi nila may HMO sila, sabi ko, yung HMO ninyo, huwag mo munang gamitin. Tignan po muna ninyo kung ano ang meron sa PhilHealth YAKAP. So, kung sabihin natin kung ano yung mga YAKAP, mga laboratory test, nakasama na po sa PhilHealth, ito po naman ay libre, yan ang gamitin nyo. Huwag nyo gagamitin ang HMO ninyo para hindi mabawasan yung credit limit po ninyo. Kasi iba, sabi daw nila, ang HMO daw nila ay nasa 60,000 o sa 100,000. O so, pagka ganyan, huwag yung gagamitin. Kung anong meron sa PhilHealth YAKAP, yung muna i-avail niyo doon sa YAKAP Clinic. Kaya inuulit ko po, kung kayo po ay pipili po ng YAKAP Clinic, siguraduhin po ninyo, kaya nila ibigay. Yung kaya nila ibigay, yung laboratory test, kaya nila magbigay ng gamot, and then at the same time, kung yung mga doktor po ay, yung mga doktor nila ay magagaling. Yung iba po, katulad po sa Pasig po, kung kayo taga Pasig, Taguig, Makati, o nandiyan po ang Prime Hospital and Medical Center. Kasi ang ginagawa ng Prime Hospital and Medical Center, kapag sila ay pumupunta po doon sa mga community,
So, kung kinakailangan ng chest x-ray, pinapapunta po nila sa ospital. O kanina, hindi ko nabanggit pala yung chest x-ray. So, kunwari, may pagka during the consultation, may doubtful ang doktor. Sabi, sige, kailangan mo magpa-chest x-ray. Papuntahin ka nila doon sa yakap hospital nila o saan man yung laboratory nila. Ito po ay libre. So ano pa, kaya ang tanong ko sa inyo, kayo po ba ay yakap members na po ba o hindi pa? Kasi kapag pa hindi pa, magpayakap na po kayo. Teka, meron po akong flyers dito. Ipapakita ko po sa inyo ha, ano po ba ang meron ito. First patient encounter. Ayan po, ito. Magpaano na po kayo. Kailangan ng maintenance yan po. Kasi, eto kapag kailangan po ng maintenance medicine, kung kayo po ay mga dati na po mga maintenance po, yun, kapag sinabi po ng yakap doctor ninyo, ay, kailangan po ninyo mag-take dito mga gamot na to. Doon sa gamot na yun, pasok doon sa 20,000 in a year, libre po yun. Meron po kayo magkukuhang gamot na libre. Basta kung ano nasa listahan ng PhilHealth gamot. Sa ngayon 54, kasi yung sa 21, kasama po siya doon sa consultation. And then doon sa loob ng sa 21, kung ano po ang sinabi ng doktor, ay kailangan po ninyo mag-take nitong gamot. Pero hindi sinasabi ng PhilHealth, lahat ng 75 na gamot ay kukunin po ninyo. Wala pong ganun. Kung ano lang po ang kinakailangan. So, kaya nga po, ako po ay parang sinamplakan na. Lagi ko sinasabi sa inyo, magpayakap na po kayo, magpa-check up po kayo. Kasi kadalasan sinasabi ng karamihan, wala naman daw sila nararamdaman. Tama, wala kang nararamdaman kasi kapag kami yung mga natutuklasan na, may sakit, alam mo, talaga medyo too late na. Minsan, either stage 2, stage 3 cancer na. Okay naman, iba naman, basta bigla na lang nahimatay. Yung iba naman, biglang hindi na makalakad. O kaya naman, naninilaw na. O tapos lalo na yung sa mga may kidney failure. So, yan po ang isang nakakatakot. Ang kalusugan natin, hindi natin alam. Basta na lang kapag talagang bumigay na, talagang as in, pag tinakbo na kayo sa ospital, grabe na. So, dito sa yakap, ang gusto ng PhilHealth, preventive. Kung meron man, nag-uumpisa pa lamang, naagapan. Kaya nga preventive ang ginagawa ngayon ng Universal Healthcare Law. So kung nag-uumpisa pa lamang, mabigyan kayo ng gamot. Kung may infeksyon, mabigyan po kayo kaagad ng antibiotic. Ito po ay kasama po sa yakap. Ito po ay libre. Huwag na po ninyo sasabihin, ay wala kami pang bayad sa consultation ng doktor. Ito ang consultation fee, libre. So ngayon, pag sasabihin naman ninyo, ay naku, ang layo. So, dito sa eGov, pumasok po kayo sa eGov app. And then, hanapin po ninyo yung PhilHealth portal. And then after that, meron na po doon mga yakap clinic. Hanapin po ninyo kung anong lugar ninyo. So, kung kunwari kayo po ay taga-Pasig, o so pipili kayo, marami po doon mga pagpipilian. Let's say, kung sa ospital, bagong ospital, kompletong gamit, yun ang sample ko po, ang Prime Hospital and Medical Center. O pwede na po, piliin po ninyo yun. Na yun ang gusto mong yakap provider. And then kapag napili na po ninyo ang Prime Hospital and Medical Center, punta na po kayo sa Prime Hospital. Sabi mo, doon sa yakap clinic nila, nasa baba lang siya, ipapasok mo ng gate. O sabihin mo doon sa yakap na, ma'am, sir, doktora, kayo po ang pinili ko po, ang Prime na gusto ko maging yakap clinic ko po. So, ano po ba ang unang gagawin? So, ang unang gagawin talaga, may doktor na siyempre maglilista, mag-fill up ka ng form, and then, ayun na, yung yakap clinic na,
ang mag-guide sa inyo kung anong dapat gawin. So, ganun po. Kaya maganda po ang ginagawa po ng PhilHealth na nakikipag-ugnayan sa mga HMO upang pakisahin ang mga benepisyo at ang yakap naman papalawagin pa. So ano pa hinihintay po ninyo, mahalin po ninyo inyong sarili. Mahirap po ngayon magkasakit. Ilan ang nakilala ko, lahat ang inipon mula nung bata pa sila hanggang sa sila ay naging senior, nung time po sila nagkasakit, lahat ang inipon nila naubos po sa papagamot, naubos po sa hospital. At hindi lang po naubos, kulang pa. Tapos pupunta na sila, naghanap na sila ng mga kung saan po makakahingi ng tulong para sila makalabas sa ospital. Bakit hinihintay pa ninyo na magganon ang mangyari? Kung maagapan natin, magpa-check up na po kayo kaagad. Magpayakap na po kayo. Kasi ito wala na kayong pwede i-reason out na wala kaming pera pang bayad sa consultation. Yan po ang ating balita para sa ating kalusugan. At ang next topic po natin, Buong linggo mababasa ang column ni Dr. Ministry in Alternative Medicine with the